Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang kwento ng kabayanihan na, alam mo yon, madalas ay hindi natin nababasa sa mga aklat sa eskwelahan. Ito ang kwento ni Teodoro de los Reyes, ang supremo ng Zambales. O sige nga, pag sinabing Philippine Revolution, anong lugar agad ang pumapasok sa isip nyo? Sigurado ako, ang sagot nyo ay Cavite, Bulacan o syempre Maynila. Tama ba? Kasi yan yung laging itinuturo sa atin na sila ang sentro ng revolusyon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na doon sa Kanlurang Luzon, sa Zambales, may isang buong kabanata ng himagsikan na parang nakalimutan na natin? At may isang bayaning nanguna roon na halos nabura na sa ating alaala? So sino nga ba itong tinatawag na nawawalang supremo? Tara, alamin natin ang kwento niya at kung bakit napaka-importante na kilalanin natin siya ulit. Ang pangalan niya, Teodoro de los Reyes. Baka hindi kasing pamilyar ng iba, pero yung titulo niyang supremo, hindi yan basta-basta. Bakit? Dahil mismong mga tauhan niya sa Zambales ang nagbigay niyan sa kanya dahil sa galing ng pamumuno niya. Ngayon, para mas magets natin kung gaano siya kahalaga, balikan natin kung paano ba umusbong ang himagsikan sa isang lugar na parang ang layo-layo sa sentro ng lahat. Isipin nyo ha, ang heograpiya ng Zambales. Napapaligiran ng mga bundok at ng dagat. Dahil dito, noong panahong yun parang isolated sila, hiwalay sa mga pangunahing kaganapan sa Maynila at sa mga karatig probinsya. At yan mismo ang nagpahirap sa sitwasyon dahil malayo, sobrang hirap ng komunikasyon. Paano makakarating ang mga balita mula sa katipunan? Paano ka mag-oorganisa ng pag-aaklas? Kaya naman, kailangan nila ng isang leader na galing mismo sa kanila. At dito na ngayon papasok sa eksena si Teodoro de los Reyes. Sa kabila ng lahat ng mga hamon na yan, siya yung naging tulay. Siya yung matagumpay na nagtayo ng sangay ng katipunan toon at, ang mas mahalaga, napag-isa niya ang mga taga-Zambales para lumaban. Dahil sa pamumuno niya, hindi lang basta nabuo ang himagsikan sa Zambales, nagkaroon din sila ng mga importanteng panalo. Tingnan natin ang ilan sa mga ito. At ang isa sa pinakamalalaking tagumpay nila, yung pagpapalaya sa bayan ng San Narciso. Grabe yun. Isa itong malaking panalo na nagpakita sa lahat kung gaano kalakas at kadeterminado ang mga taga-Zambales. Pero ang talagang nakakabilib sa kanya ay yung estilo niya bilang leader. Kasi hindi lang siya puro tapang at lakas. Ibang klase si De los Reyes. Pinagsama niya yung talino sa estratehiya at yung tunay na malasakit sa mga kasamahan niya. Yun ang pinagkakaiba niya. Kaya pala supremo ang tawag sa kanya. Hindi niya hiningi o ipinilit yung titulong yan. Kusang loob na ibinigay yan ng mga sundalo niya dahil sa sobrang taas ng respeto at tiwala nila sa kanya. Pero eto na yung malaking tanong. Kung ganito pala siya kagaling at kahalaga, bakit parang unti-unting nawala sa alaala ang pamanan niya? Well, alam niyo naman, ang bilis ng mga pangyayari sa kasaysayan. Pagkatapos nating manalo laban sa Espanya noong 1898, bigla namang may dumating na bagong kalaban. Pagsapit ng 1899, nagsimula na ang digmaang Pilipino-Amerikano. At dito mo makikita yung tunay na katatagan ni De los Reyes. Hindi siya tumigil. Hindi porket iba na ang kalaban, tapos na ang laban. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban para sa kalayaan, ngayon naman kontra sa mga Amerikano. So, balik tayo sa tanong, bakit nga ba halos wala nang nakakakilala sa kanya ngayon? Kung ganito pala siya katatag? Well, isang posibleng dahilan ay dahil ang atensyon ng kasaysayan laging nakatuon sa mga pangyayari sa sentro ng Luzon, sa Maynila. Pero ano man ang dahilan ng pagkalimot na yan, isa lang ang malinaw. Nararapat lang na bigyan natin ng pugay ang mga bayaning tulad niya. At ito na siguro yung pinakamahalagang aral sa kwento niya. Ang buhay ni Teodoro de los Reyes, isa siyang matibay na paalala na ang kabayanihan ay hindi lang nangyari sa isang lugar. Bawat rehiyon, bawat probinsya ng Pilipinas, may sariling bayani. Kaya iiwan ko sa inyo ang hamon na ito. Kilala niyo ba kung sino ang bayani ng sarili ninyong probinsya? Lalo na yung mga hindi masyadong sikat? Kasi pag inalala natin sila, mas nabubuo natin ang kumpletong kwento ng ating pagka-Pilipino.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.